want you to be disgruntled enough with the system to the point that we demand for something better and not settle for less. To yearn for a system where working students, indigenous people, and individuals from impoverished families have equal chances to finish their degrees. Because as long as stories similar to mine persist and continue to be surprising for others, it speaks volume about the prevailing reality we live in today, where access to quality education remains a privilege dependent on one's socioeconomic status rather than a right that is accessible to all. Siguro sa puntong ito, napapatanong ang ilan sa inyo, ano bang pinagsasabi nito ni Bal? Ano bang punto niya? Ang tema ng ating pagkatapos ngayong araw ay matatag at maaasahang serbisyo publiko sa gitna ng pagbabago at kawalan ng katiyakan. But before we delve into the question of how we can establish and promote a resilient and dedicated public service, the first question that we must answer first is for whom do we dedicate this service? Para kanino? By answering this question, we can lay the foundation for understanding the core purpose and beneficiaries of our collective effort in public service. At masasagot lamang natin ang tanong na ito kung mayroon tayong kamalayan sa inekwalidad o hindi pagkapantay-pantay na nanunuot sa sistemang ating ginagalawan. Dahil kahit na lahat tayo ay nakararanas ng pagbabago at kawalan ng katiyakan sa oras na may kinakaharap tayong sularining panlipunan, hindi natin maikakaila na hindi tayo pantay-pantay o hindi tayo pare-parehas ng paghihirap na nararanasan at dahilan sa uri o klas na ating kinabibilangan. Mahalagang parati nating isanaalang-alang ang mga aspetong panlipunan gaya ng inekwalidad dahil ito ang paraan upang magkaroon tayo ng kamalayan sa iba't ibang konteksto, posisyon, at uri ng mamamayan na ating pinaglilingkuran para nang sa gayon ay makapagtaguyod tayo ng isang serbisyo publiko na hindi lang maasahan at matatag, kundi may malasakit din sa mga tunay at higit na mga nangangailangan.